Isang mapagpalang muli mga katiits natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao natin mga katiits, Rinawa ay pagpalain po tayo sa pagtitreasure po natin mga katiits. Ito po mga katiits ay isang padala. Ito'y nagpapadikod po sa isang hugis ulo ng snake o ulo ng ahas po. Tulungan po natin i-decode po mga katiits. Comments lang po kayo sa aking comment section para matulungan po natin na ito yung pinapadala po ng isang katiits po natin na may decode po itong marker na ulo ng ahas or snake. Ito po ay nasa tabing ilog mga katiits. Hindi ka layo ang gaano sa ilog mga katiits. Okay mga katiits, maraming salamat pala sa inyong support sa aking YouTube channel, Al Yamasita. At ito po mga katiits ay isang karangalan po na inyong tinatangkilik po ang aking YouTube channel mga katiits. So mga katiits, mayroon lang akong update at mayroon tayong gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment na Philippine made mga katiits. Isang Pinoy, pangalan ay si Rolly Adlaon Luok at gumagawa ito ng aurameter, scanner locator at Japanese wand mga katiits. At yung kanyang scanner locator mga katiits ay isang talagang mabili at dahil proven na ito at mayroon ng 8 naka-hits nito mga katiits gamit lamang kanyang scanner locator. Okay mga katiits, ito po yung hugis ulo ng ahas na ito'y nakatungo po ay para siyang hindi ko malaman kung ahas to or isang bayawak o parang isang bayawak mga katiits na pagkahugis nito mga katiits na ating i-decode po kung ano pong pwedeng saan yung possible items na kanyang kinalalagyan. Okay, ito po yung mga katiits. Una pong assessment po natin dito. Ang gagawin po natin, i-detect nyo po yung mismong katawan po ng bayawak nito mga katiits. Parang bayawak, hindi ko malaman kung snake o bayawak. Pero tingin ko mga katiits, bayawak yata itong nito or sabihin natin snake. So alin sa dalawa na yan mga katiits. So i-detect nyo mga katiits yung katawan, yung buong katawan mismo ng bayawak nito mga katiits. Kasi nga, isa po yan sa pwedeng yung items ay nandyan po mismo sa kanyang kinalalagyan. So, gawin nyo po ay kung mayroon kayong scanner locator o mayroon kayong metal detector na pwedeng magamit upang i-detect po yung mismong kanyang kinalalagyan mga katiits. So, ito po yung mga pwedeng pang gagawin mga katiits. Pwede nyong gawin po yung 4 na anggulo mga katiits. I-check nyo, i-detect nyo yung from west, then yung opposite side niya, sa east, then yung north, then yung kanyang south mga katiits. So ito yun mga katiits ay isang pwedeng paglalagyan po mga katiits. So anong distansya yan mga katiits? Ang distansya mga katiits mula sa kanyang kinalagyan 1 to 3 meters ang layo mula sa kanyang area. Yung 4 na anggulo mga katiits. So doon po kayong pwedeng magbibis po. So then yung south, north, west mga katiits. 1 to 3 meters ang layo po. Pwede nyong i-detect yan gamit ang metal detector or kung mayroon kayong scanner locator, i-detect nyo yan mga katiits. Yun yung 4 na anggulo mga katiits kasi nga isang decoding lamang po. So hindi po natin malaman kung lalo kung wala tayong o wala silang treasure hunting equipment. Kung magbibis lang dun sa reading ng marker, sign, to decode sa
ano po yung mga dapat i-decode sa mga form ng sign, form ng markers. So, saan yung pointing markers. So, mas maganda na po kung mayroon kayong treasure hunting equipment na pwedeng pang support po. So, yung mga guys, yung unang assessment po, yung nakatungo po yung kanyang ulo na bayawak, i-check nyo mga katiits yung 2 to 3 meters. Pwede kayo pwede nyo i-test dig yung area na yan. Then yung apat na sabi nga, yung apat na anggulo na pwede nyo i-test dig. Yung east din, 2 to 3 meters, i-test dig nyo. Din yung north, 2 to 3 meters, i-test dig nyo rin. Yung west, 2 to 3 meters, pwede nyo i-test dig rin mga ka-TH. Kung wala kang mga ka-TH, kung wala kayong treasure hunting equipment like metal detector and scanner locator mga ka-TH. So, sana po ay nasundan nyo po mga ka-TH at siyempre yung mga ka-TH po natin na pwedeng tumulong mag-decode, pagbasa sa mga pointers, sa mga arrowing, na pwede po kayong mga ka-TH comments po sa akin, comment section para matulungan po natin ito pong kanyang pinadalang picture na hugis bayawak mga ka-TH. Ito po yung sinasabi ko na apat na anggulo mga ka-TH na i-test dig nyo, try test dig kung wala kayong gamit, wala kayong detector, wala kayong scanner locator, i-test dig yung apat na anggulo, apat na area. Yung una mga ka-TH, yung east nga, sabi ko nga, 2 to 3 meters, then yung north, 2 to 3 meters, then yung south, 2 to 3 meters din, and then west ay 2 to 3 meters din. So, yun yung pwede nyong gawin mga ka-TH. So, bagamat kung halimbawa kulang kayo sa gamit mga ka-TH, so nag-rely lang po kayo sa mga decoding, sa pagbasa po ng mga pointers, mga kung saan po yung mga naka-point, naka-arrowing na mga markers mga ka-TH. So magandang marker ito mga ka-TH kasi nga man-made mga ka-TH kasi yung kanyang cutted pagka hiwa. So, talagang man-made po, talagang sinadyang pinurma na po ng bayawak yung area, yung kanyang katawan at yung kanyang ulo na bayawak na bayawak talaga yung kanyang kinalabasan na shape o hugis bayawak mga ka-TH. So ito po ay isang magandang marker mga ka-TH at alam niyo naman mga ka-TH kapag ito'y mga hayop mga ka-TH ay malapit lang yung kanilang pwedeng pinaglalagyan po ng items. So yun doon ako na miss nga yung sa turtle malapit lang yung items na kinalalagyan. Okay, ito naman ay ito'y bayawak naman. So alam mo ang bayawak kasi hindi ang nito maiksi lang ang nito. Mahina lang ang lakad nito at maiksi lang yung kanyang pwedeng galawan. Pwede rin yung nandyan lang din malapit yung item kung saan kung saan yung kanyang kinalalagyan mga ka-TH. So, sabi nga mga ka-TH, i-detect nyo unang-una yung katawan mismo. Pwede nyong gamitan ng metal detector, pwede nyong gamitan ng scanner locator yung katawan. Then, yung apat na anggulo mga ka-TH, yung kalimutan, 2 to 3 meters distansya papuntang east mga ka-TH. So, i-check nyo nga. Then, yung west mga ka-TH, 2 to 3 meters din sa distansya, i-check nyo mga ka-TH. Ganun din po yung kanyang going north mga ka-TH. Yan, pwede nyo rin i-check yan, pwede nyo i-detect, pwede nyo
scan mga katiits, as well as the south area mga katiits. Same distance 1 to 3 meters mula sa kinalalagyan po ng bayawak markers nito mga katiits. So, sana mga katiits ay natulungan po natin at sana ay nakatulong po tayo sa paggiya po ng markers na ito kung saan po itong tamang lokasyon o saan ito ang item na pwedeng linagay nila at sana yung tamang target ng item mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, nagpasalamat pa ako sa mga pag-support po sa aking YouTube channel Al Yamasita. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa panonood po ng aking YouTube channel upang isa po ay nakatulong po ako sa mga ka-TH po natin na wala pong mga treasure hunting equipment mga ka-TH. So mga ka-TH, maraming salamat po sa suporta. Comments lang po kayo o yung mga pwedeng maitulong po dito sa pagdikod po ng isang bayawak na marker na ito po ay nasa tabing ilog mga ka-TH. So napakagandang marker po ito at talagang man-made po dahil yung cutted pagkahiwa po ng kanyang stone, itong bato nito ay talagang man-made talaga po. So talagang sinasadya po itong markers na ito upang isa po sa marker na pagtuturo ng merong item dyan sa malapit na area. Muli, maraming salamat po for watching. Yung mga bago pa lang sa YouTube channel, don't forget to subscribe. And don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video po ang aking ipapalabas. Thank you so much. God bless always.